Magsiluhod po ang lahat at ating dadasalin ang panalangin sa mabathalang awa. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa kaluluwa at karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo ang lahat. Jesus Nazareno, ang ikapagpulihan ay namin sa'yo. Hindi ang dalangin at pasamo, kamay mo, di ba po, Jesus Nazareno? Tayo ngayon ay magtuto sa bahin ang buong, magdibang tayo sa ating dekosyon, purihin ang Panginoon. Diba po, Jesus Nazareno, ang ikapagpulihan ay namin sa'yo. Hindi ang dalangin at kasamo, nabayan mo, diba po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw, ng ikasampung buwan, ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinalagiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na araw, ng ika-4 na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon, nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias kinagabihan, ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kaniyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekias at iniharap sa hari ng Babilonya na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babilonya. Nang ika-7 araw ng ika-5 buwan ng ika-19 na taon na paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babilonya. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang na mga ilog nitong bansang Babilonya, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang. Ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon, yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inuutos nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano kami aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo ang lahat. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao
upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man. Bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa hapong ito, Biyernes, 12 linggo ng karaniwang panahon, araw at oras ng ating pagdidibosyon sa Poong Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo natin, narinig natin mula sa pahayag ni San Mateo ang kwento ng isang ketongin. Ang ketong ay isang sakit at ito ay nakakahawa. Kung kaya't ang may sakit na ketong, ganun din ang ibang mga tao, hindi sila dapat magkasama. Hindi sila dapat dumikit sa isa't isa. Kusa siyang lalayuan ng mga tao at mismo ang may sakit na ketong ay dapat lumayo sa mga tao dahil ito ay nakakahawa. At wala pang lunas kung kaya't ang taong may sakit na ketong maghihintay na lang ito ng araw na siya ay malagutan ng hininga. Ngayon, sa Ebanghelyo, narinig marahil ng isang ketongin ng taong ito na naririyan si Jesus. At ano ang ginawa? Sabihin natin yung mga protocol, hindi na ito sinunod ni Jesus at ng taong may ketong. Dahil, ang sabi po dito, lumapit sa kanya ang isang ketongin, lumuhod sa harapan niya. At yung pagmamakaawa niya, nakasabay ang pagpapakumbaba na sinasabing, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At ano ang sinabi ni Kristo? Ibig ko, gumaling ka. Tapos ang kwento. Wala nang paliwanagan. Hindi ko alam, no, kung i-imagine natin, baka lumayo yung maraming tao, sila na lang dalawa ang naiwan. Kaya't sila ang nagkakarinigan. Pakisabi nga ulit sa katabi, naririnig ka ng Nazareno. Hindi ko alam kung ano ang daladala mo ngayon sa paglapit mo sa Nazareno. Yung iba sa inyo, marahil katulad ng ketongin, ang binubulong ninyo at gusto nyo sabihin, pagalingin mo ako, Panginoon, pagalingin mo ang anak ko, pagalingin mo ang magulang ko, pagalingin mo ang isang tao na iyong inilalapit sa Nazareno. At hindi mahirap kausap ang Nazareno. Ganun lang kasimple. Wala nang paligoy-ligoy. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Ang sagot ng Nazareno, gusto ko gumaling ka. So gusto ng Nazareno, maging okay tayo lahat. Kung ano man ang concern mo, gusto ng Nazareno, maging okay ka. Ang tanong, gusto mo bang maging okay? Ikaw, gusto mo ba maging okay ka o
minsan kasi ang problema natin, nasasanay na tayo na hindi okay, nasasanay na tayo na mag-self-pity na lang tayo na mag-self-pity. Yung bang mawalan ka ng pag-asa, itong isang ketongin na ito, hindi nawalan ng pag-asa kung kaya't nakamit niya ang kagalingang hinahangad niya. Gusto ko, gumaling ka. Ganun lang. Naintindihan po ba? Pangalawa, ang sabi ni Kristo o ng poong Nazareno, huwag mo nang ipagsasabi ito kanino man. Huwag mo nang sasabihin kanino man. Magaling ka na. Ang kailangan mo lang gawin, pumunta ka sa templo, magpasuri ka, at maghandog ka. Yun lang. Hindi mo kinakailangan, kasi sa panahon natin ngayon, parang lahat ng biyaya na natatanggap mo sa Nazareno, imbis na magpasalamat ka sa Nazareno, imbis na sumunod ka sa Nazareno, ang ginagawa natin, ipinangangalandakan natin sa social media. Yun nga lang magsimba ka minsan dito, magsiselfie ka pa, magpo-post ka pa na nagsimba ka. Di ba? Kung may himala, salamat sa Diyos. Pero hindi kinakailangan ipagyabang. Kasi doon masisira yung biyaya. Kung yung biyayang natanggap mo, ito ba ay nagdala sa iyo tungo sa kababaang loob? Ang biyayang ibinigay ba ng Nazareno sa iyo ay nagdala sa iyo tungo sa pagbabago? O nakalimutan mo agad kung paano kang nagmamakaawa sa Nazareno na pakinggan ang iyong panalangin at nung dininig ng Nazareno at ibinigay ang kahilingan mo, nawala ka naman sa uliran. Naging mayabang, nagyabang. Yung pagdidibosyon, hindi kinakailangan ipangalandakan. Ang pagdidibosyon dapat nakikita sa pagbabago ng ating buhay. Kaya yung iba sa inyo, bakit naakit pumunta dito? Yung ibang tao, bakit naakit na magdebosyon? Kasi may nakitang pagbabago sa iyo. At ikaw, na nakatanggap ng biyaya mula sa Nazareno, ang nagiging biyaya mula sa ibang tao na hindi kinakailangan ipagsigawan. Pangatlo na lang po, tuling punto, nang sabihin ni Jesus, huwag mo na itong sasabihin kanino man. Tinulungan siya ng Nazareno dahil kailangan niya ng tulong. Nagbigay ng tulong ang Nazareno kasi gusto niyang tulungan at nauunawaan niya ang kalagayan ng isang ketongin. Kaya yung bilin, huwag mo na itong sasabihin kanino man. Yun yung genuine, yun ang totoong taong tumutulong. Hindi kinakailangan i-broadcast. Hindi kinakailangan ang totoong taong gustong tumulong at nagbigay ng tulong, hindi kinakailangan may mga kamera sa paligid na bago mo iabot ang tulong, dapat ready na ang kamera. Kung tutulong ka, tumulong ka. Kahit walang nakakakita, kahit wala kang plaque of appreciation, tumulong ka kasi yun ang dapat. Yun ang nararapat. Kasi kung tumutulong ka, nagbibigay ka, pagkatapos ay naghihintay ka ng palakpak, hindi totoong tulong yan. Kung tumutulong ka at nagpapapicture ka lang, minsan hindi talaga pagtulong eh. Alam nyo of course, no? Hindi natin inuhusgahan ng bawat isa. Kailangan tayo mismo matauhan din, bakit ba ako nagbigay ng tulong? Kasi maraming tumutulong, hindi talaga para makatulong, kundi para matulungan ang sarili nila. Kasi kapag tumutulong, hindi tulong ang tawag dyan, kundi nag-i-invest. Investment. Tutulungan kita, pero wag mong kakalimutan, tinulungan kita. At pagdating ng araw, doon nga ako babawi. Kaya, tabi-tabi po no, sa mga nasa social media,
na minsan lahat ng pagtulong ginagawang content. Lahat ng pagtulong ginagawang content. Na akala natin, wow, nagbigay ng bigas, nagbigay ng damit, nagbigay ng school supplies. Wow! Pero kung tutuusin, mas malaki pa ang kinita niya kaysa sa ibinigay niya. So, tumulong ba talaga o kumita lang at ginamit ang mga taong kunyari tinutulungan? Sana po, mapagnilayan natin ang mga naging pagkilos ng Poong Nazareno at mas ma-inspire tayo sa Nazareno na magbigay ng tulong na hindi kinakailangan makilala o kilalanin ang iyong ginagawa. Amen? Magsitayo ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas sa pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal ng Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa harap mo, alak at tinapay alay namin sa'yo. Mula sa tanghay ng ubas at bukid ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mapagpo. Napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kaming ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Nazareno. Panawagan, ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minore at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muli naghahanap at tumatanggap sa mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang altar servers. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 23 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church, o i-scan ang QR code na nasa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod ang lahat at ating dadasalin ang panalangin sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Panalangin ng pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at tawa. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon.